Nagtungo sila ni Sandro sa hotel kinabukasan, dala ang mga gamit nila para sa mountain climbing at aerial activities. Sinalubong sila nina Elvira at Arian pagdating nila sa hotel kung saan naroroon ang mga ito. Magandang umaga, nakangiting bati niya sa mga kaibigan. Good morning to, blooming Berna. Nagsikuhan ang dalawa sa harapan nila ni Sandro, halatang halata na kinikilig ang mga ito. Ako ba hindi mo babatiin, sweaty? Tanong ng isang lalaki na sumulpot sa likuran nila ni Sandro. Darwin, anong ginagawa mo rito? Irritable niyang tanong. Sinusundo kita, soul searching, baka sakaling makapag-move on ako, tiningnan nito si Sandro. Boyfriend mo, mukhang mayaman siya, nakangising sabi nito. Darwin, gigil na saway niya rito. Pinalingan niya si Sandro na nakangiti rito. So ikaw ang dating boyfriend ni Berna, mukha ka namang okay. Akmang susugurin ni Darwin si Sandro pero pinigilan ito nina Elvira at Arian. Darwin, mahiya ka naman. Wala tayo sa Manila para makipag-ang-asan ka ng ganyan. Tama, bakit mo kasi binitawan kung masasaktan ka lang? Tinapat ni Elvira ang balikat ni Darwin. Hinawakan naman niya ng mahigpit ang kamay ni Sandro. It's okay, love, masyado pa siyang immature sa mga ganitong bagay. Nauna na silang naglakad patungo sa kanilang kotse. Sumunod naman ang mga ito sa kanila. Bakit ba kasi nandito pa si Darwin? Ano na naman bang trip nitong gawin? Samantala, kritikal ang kalagayan ng kanyang ina. Nasa ICU ito at wala pa ring malay. Matagal na pala itong nakakaramdam ng sakit pero hindi lamang ito nagsasabi. Malaki ang pagkukulang niya bilang anak dito, tama ang sinabi nito. Malaki ang kanyang pinagbago mula nang dumating sa buhay niya si Chris Elda. Natakot kasi siyang maulit ang kanyang nakaraan kaya inilayo niya ang mag-ina niya. Iniwan niya ang pagiging hasyendero. Iniwan niya itong nag-iisa. Ang kanyang kapatid na si Rodrigo sa ama ay hindi niya kasundo. Hindi rin ito gustong tumira sa kanila. Dahil mas pinili nitong manirahan sa Quezon kasama ng anak nitong si Vina, ang dalagang kasama noon ni Berna sa aksidente. Dok, ano pong lagay ng mama ko? Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang inuupuan nang makita itong lumabas mula sa ICU. Inalis nito ang suot na face mask, Mr. Vasquez, tatapati nakita. Hanggang ngayon ay kritikal pa rin ang lagay ng mama mo. Mabagal ang pag-respond ng katawan niya sa gamot na ibinibigay ko. I'm sorry, pero gagawin ko ang lahat ng alam kong paraan. Maiwan muna kita. Sumunod ang nurse na kasama nito pag-alis ng doktor, napatda siya mula sa kinatatayuan niya, nang hihina ang mga tuhod na umupo siyang muli sa kinauupuan niya kanina. Sapo ng magkabilang palad ang kanyang mukha. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, hindi niya kayang mawala ito. Ngayon nagsisisi siya kung bakit nagawa niyang iwan at pabayaan ang kanyang sariling ina. Nakarating sila sa activity place, kung saan sila binigyan ng mga protective gears mula ulo hanggang paa. Sinigurado ng mga staffs ang kaligtasan ng kanilang mga turista bago ipasok sa loob ng activity place. Sinimulan nila sa pag-akyat ng bundok. Hawak ni Berna ang mahabang kahoy bilang tungkod paakyat. Kasunod niya sina Sandro at Darwin na umaalalay sa kanya kapag hindi na niya kaya. Sinasalo mo, sinasalo ka rin ba? Tumetawang biro ni Elvira na panay kantiyaw kay Darwin. Bakit mo kasi hinayaang maaga ng iba kung masasaktan ka pala? Hirit naman ni Sandro. Hindi ko hinayaang agawin siya sa akin, sadyang hindi na niya ako kayang mahalin, sabi nitong nakatingin sa kanya bago maunang umakyat. Itigil nga ninyo yan, naiinis na saway niya sa mga ito. Nagsitawanan sina Elvira at Arian, hindi naman kumibo si Sandro, halatang naiinis na rin ito kay Darwin. Naakyat nila ang Mount Marilag sa halos 1 oras nilang paglalakad, ang ganda ng view. Makikita mula doon ang buong bayan ng Monte Claro, humihingal na umupo siya sa malaking bato. Agad naman siyang binigyan nina Sandro at Darwin ng tubig, halos magkasabay ang mga itong lumapit at nag-abot ng tubig, tinanggap niya ang ibinigay ni Sandro, bagsak balikat na lumayo si Darwin, hindi nakaligtas sa kanya ang masama nitong tingin kay Sandro. Kinuhanan sila ni Arian ng larawan habang magkatabing nakaupo sa malaking bato. Biglang tumunog ang cellphone ni Sandro, sinagot nito yon, habang nakadikit ang cellphone nito sa tenga ay panakanak ang sinusulyapan siya nito. Hanggang sa lapitan siya nito, love, kailangan ako sandali sa opisina.
Nagkakaproblema sa factory, may sumabog na tangke. Babalik din agad ako rito, hinagkan siya nito sa lobby. Nagpaalam ito sa mga kaibigan niya, maliban kay Darwin na hindi na nito pinansin pa. Nang makaalis si Sandro ay nilapitan niya si Darwin, nang gigigil niyang itinulak ito ng malakas. Ano bang problema mo? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Sunod-sunod niyang tanong rito. Hinawakan ito ng mahigpit ang bottle's mineral water, hanggang sa mapisa iyon at bumuhos ang lamang tubig. Berna, manhid ka ba, para hindi mo maramdamang nandito ako dahil mahal pa rin kita, kahit na nasasaktan na ako, heto ako, ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa'yo, 5 taon, Berna, 5 taon, ganoon na lang kadali para sa'yo nakalimutan ako, kalimutan ang lahat ng. Sinampal niya ito, Darwin, matagal na tayong tapos, matagal mo na yung tinapos, at kung sinasabi mo na nandito ka dahil mahal mo pa rin ako, sorry, hindi na kita mahal, ni Katie wala na akong nararamdaman para sa'yo, kaya please, umalis ka na lang, tinalikuran niya ito habang umiiyak siya ngunit pilit siya nitong niyakap patalikod kahit pumapalag siya. Masakit man para sa akin, pagbibigyan kita, pero sa oras na umiyak ka dahil sa kanya, babalik ako, babawiin kita sa kanya, kinalas nito ang pagkakayakap sa kanya. Narinig niya ang pagmura nito habang papalayo sa kanila. Umiiyak sina Elvira at Arian habang nakatingin sa kanya, umupo siyang muli sa kinauupuan habang nakatingin sa malayo, pinapahid niya ang mga luhang lamandes sa kanyang magkabilang pisngi. Nagawa mo ba ng maayos ang ipinag-uutos ko? Nakahalukip-kip na tanong ni Madison habang nakaharap sa isang balbas saradong lalaki, nasa edad 46 na ito na may height na 5'2", malaki ang pangangatawan nito at may malaking tiyan. Ngumisi ang lalaki sa kanya, plansyado, boss, mabuti kung ganoon, kinuha niya mula sa bag niya ang sobre na may lamang pera. 25,000 yan, gaya ng napag-usapan natin, hindi na kita makikita pagkatapos nito, maliwanag ba? Masyadong mababa ang 25,000 boss, baka naman gusto ninyong dagdagan. Masyadong wise ang taong ito, bumunot siya ng 15,000 sa kanyang wallet at ibinigay rito. Umalis ka na, taboy niya rito, isinuot ng lalaki ang sombrero nito at sumakay sa motorsiklo nitong may kalumaan na. Sumakay na rin siya sa kotse niya at malapad ang ngiting tumingin sa salamin ng kotse niya. Lalabas ka rin pala sa lungga mo, Sandro Chuck, ngayon malalaman mo na kung anong klaseng babae ang sinamahan mo at ipinagpalit mo sa akin, sabi niya sa sariling refleksyon at saka tumawa ng malakas. Pinaandar niya ang kotse niya at tinungo ang factory ni Sandro na kasalukuyang nasusunog. Magkukunwari siyang concern rito. Gagawin niya ang lahat mapasa kanya lamang si Sandro, 2:00 ng hapon nang makarating si Sandro sa Monte Claro, kung saan naabutan niyang nasusunog ang factory niya ng mga mangga. Agad siyang bumaba sa kanyang kotse, nakasalubong niya si Manong Tasyo na aligaga. 2 truck ng bumbero ang rumsponde upang maapula ang lumalaking apoy, may mga nadamay pang ibang establishments na katabi ng kanilang factory. Ano bang nangyari Manong Tasyo, ang mga tao natin, kumusta sila, wala bang nasaktan sa kanila, sunod-sunod niyang tanong rito. Wala naman ho sir dahil nakalabas silang agad, nakita ni Judan, isa sa mga empleyado na may sumabog mula sa likurang bahagi ng factory. Pagkatapos bigla na lang pumutok yung breaker ng mga makina. Habang kausap niya si Manong Tasyo may mga nagsidatinggang pulis, at ipinaimbestigahan niya ang nangyari. Ang fire protection naman ay iniimbestigahan din ang nangyari matapos na maapula ang sunog. Agad niyang kinontak si Berna para sabihin dito na hindi siya agad makakabalik dahil malaking problema ang kinakaharap niya. Ngunit hindi ito sumasagot kaya pinabayaan na lamang niya, hindi rin niya tiyak kung naidala ba ni Berna ang cellphone nito kaninang umaga o hindi dahil sa pagmamadali nilang umalis. Tatawagan pa lamang sana niya si Madison pero bigla na lang tumigil ang kotse nito sa isang tabi, mabilis itong bumaba mula roon at nilapitan siya, ito pa rin ang makakatulong sa negosyo niya kahit hindi na niya ito empleyado. Sandro, oh my God, ano ang nangyari? Nanonood lang ako ng TV kanina then suddenly napanood ko ito. Kumusta ang mga tauhan natin? God, wala lang ako nangyari na ito. Antong hininga siya, thanks for your concern. Madison, hindi ko alam na nasa news na pala ito. Natigil siya sa pagsasalita nang lapitan sila ng mga pulis. Sir,
Maari po ba namin kayong makausap? Tumingin ito sa kanya, tinanguhan niya ito, hindi nasunog ang factory ninyo, sir? Sinadya itong sunugin, may nakita kaming maliit na LPG gas sa likurang bahagi ng factory ninyo, may kaaway ba kayo, sir, o naiinggit sa negosyo ninyo? Nagulat siya sa sinabi ng mga ito, wala siyang kaaway sa negosyo, halos kasando niya ang lahat, maliban na lang kung hindi naman siguro ganon si Doña Belen para gawin sa kanya ito, kilala niya ang matanda at hindi nito idadamay ang kanyang negosyo sa galit nito sa kanya kung meron man. Sa ngayon ho sir, inaalam na po namin ang lahat. Maraming salamat, mahina niyang sabi sa mga ito at nakipagkamay. Aalis na kami sir, babalitaan na lang namin kayo. Habang kinakausap niya ang mga pulis ay may tinatawagan naman si Madison, at halatang naiinis ito dahil sa mga mahihinang mura at pagpapadyak ng mga paa nito habang nakapamayaiwang. Linapitan siya nito nang mapansin na tinitingnan niya ito. Sandro, kinukontak ko si Manong Enzo, yung driver ko, naisip ko kasi na baka gusto mo ng kasama, I just wanted to help you. Dahil kahit na ganito tayo, hindi tayo magkasundo lately, concern pa rin ako sa'yo, sa negosyo mo, Sandro, if you don't mind. Tinanguhan na lamang niya ito, isa pa pagdating sa negosyo malaki ang tiwala niya rito, 5 taon nilang pinalago ang Villamor's Mango Chips, at hindi siya papayag na mauwi lang sa wala ang lahat. Kinausap nila ang mga may-ari ng mga establishments na nadamay sa sunog ng factory, at gaya ng inaasahan niya, babayaran niya ang mga iyon, kinausap niya ang mga ito at sinabing ang abogado na lamang niya ang mag-aasikaso sa lahat. Matapos makausap ang mga ito ay muli niyang kinontak si Berna, sarado pa rin ang cellphone nito, ibinulsa na lamang niya iyon at tinungo ang kinaroroonan ng kotse niya. Sandro, kailangan kitang makausap, about kay Berna. Sandro, masama siyang tao, hindi mo siya dapat pinagkakatiwalaan, hindi mo siya kilala at hinarap niya ito, please, stop, Madison, kung sinisiraan mo lang si Berna para bumalik ako sa'yo, please, don't do it. Marami akong problema at ayokong dagdagan mo pa ito. Hinihila na niya ang pintuan ng kotse niya nang muli itong magsalita. Ang babaeng sinasabi mong mahal na mahal mo. Siya ang batang naging dahilan kung bakit ka nawalan ng asawa. Hinarap niya ito, nababaliw ka na ba? Ano na naman bang kasi? Isinaksak nito sa dibdib niya ang isang envelope. Do you want a proof? O ayan, tignan mo. Alam na niyang siya ang batang iyon. Pero anong ginawa niya? Sumama siya sa'yo. Minahal ka niya, minahal mo siya, and that, naging tanga ka. Isinandal niya ito sa gilid ng kotse niya at marahas na hinawakan sa braso. Tanga na ako kung tanga, Madison, ano bang pakialam mo, and this, nilukot niya ang envelope na ibinigay nito, I'm sure lahat ng ito, gawa-gawa mo lang, you're so desperate. Madison, ganyan ka na ba? Ngisihan niya ito, what else can you do? Tanong niya rito sabay bitaw sa braso nitong hawak niya. Hindi ako nagsisinungaling. Hinawakan nito ang braso nitong namula sa pagkakahawak niya. I said enough. Sigaw niya rito. Mauubos na ang pasensya niya rito. Tumulo ang mga luha nito sa harapan niya. Bahala ka kung hindi mo ako pinapaniwalaan. Ginagawa ko lang ito dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Sandro. Pinulot nito ang envelope at iniabot muli sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Bumuga siya ng hangin, umuwi ka na, pagod ako, Madison, and I have no time for. Hinatak nito ang batok niya, pilit siya nitong hinahalikan sa mga labi niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at marahas na itinulak niya ito palayo. Bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo. Madison, I'm sorry, tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng kotse niya at saka pinaandar iyon. Kung totoo man ang sinasabi nito, kailangan niyang makasiguro. At aalamin niya iyon kay Berna. At sana mali si Madison dahil hindi niya alam kung magagawa niyang patawarin ito kung totoo ang lahat ng mga sinabi ni Madison sa kanya. Time of death, 7 p.m. Malungkot na sabi ng doktor nang itinigil nito ang pagpump sa dibdib ni Doña Belen. Tumunog ang aparato sa tabi nito dahil sa flat na linya. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Antonio habang nakatingin sa walang buhay niyang ina. Hindi na nito nagawang makarecover dahil lumaki na ang puso nito na naging sanhi kung bakit ito namatay. Umiiyak si Gloria habang nakatingin sa namayapa niyang amo, halos kapatid ang naging turing ni Belen rito,
At iyon ang isang magandang alaala na hindi nito makakalimutan. Si Manong Esteban naman ay nagpupunas din ng luha habang nakatingin kay Doña Belen. Halos 4 na dekada na silang naninilbihan ni Gloria sa mga Vasquez, at naging pamilya ang turing ni Doña Belen sa mga tauhan niya. Napakabuti niya sa lahat. Naroon ang abogado ni Doña Belen na kinakusap ang cashier. Ito ang umaasikaso sa mga bayarin ni Doña Belen sa hospital. Wala pa rin si Berna. Hindi pa ito dumarating. Hanggang sa madala na si Doña Belen sa mansion kung saan ito pagluluksaan. Nagising si Berna sa isang halik sa kanyang pisngi, na alimpungatan siyang bumangon mula sa pagkakahiga niya sa kama. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Sandro na nakatayo sa harapan niya. Nakangiti ito sa kanya. Pinisihan niya ito dahil nakasuot lamang siya ng manipis na bestidang pantulog. Kanina ka pa ba? Tanong niya rito. Nilapitan siya nito at hinapit sa bewang. Itinayo siya nito sa kama at isinandal sa dingding. Nakadagan ang katawan nito sa kanya at ikinikiskas ang umbok ng pantalon nito sa pagitan ng hita niya. I just want to love you every time. Bulong nito sa tenga niya, pero hindi ko gagawin. Binitawan siya nito. How long na magsisinungaling ka sa akin, Berna? Hindi pa ba sapat na minahal kita? Pasigan nitong tanong sa kanya sabay hagis sa envelope. Nasa sahig ang backpack niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig niya mula rito. Sandro, kinagat niya ang ibabang labi sa nagbabadyang pagluha. Sabihin mo nga sa akin, paano mo ito nagawa sa akin? Mahina nitong tanong na nakatingin ito sa kanya. Totoong minahal kita, Berna, pero ngayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung tama pa ba na mahalin kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng mommy si Janela. Ikaw ang dahilan. Sinuntok nito ang dingding ng malakas. Nanginginig ang tuhod na napaluhod siya sa harapan nito, sapo ng mga kamay ang magkabila niyang pisngi. Sorry, I'm sorry, hindi ko sinasadyang magsinungaling sayo. Sasabihin ko na sana kaso, natatakot ako, mahal na kita, humahagulgol na sabi niya. Sandro, hindi ko. Umalis ka na, hindi ko pakikinggan ang lahat ng mga sasabihin mo. Akala ko nagsisinungaling lang si Madison nang sabihin niyang ikaw ang batang hinahanap ko. Ipinagtanggol kita. Tumawa ito ng payak. Pero nagkamali ako, isang mali na dumating ka sa buhay ko, isang mali na minahal kita. Tinalikuran siya nito ngunit mabilis niya itong niyakap patalikod. Sandro, please wag mo namang gawin sa akin ito, you promised me that. Kinalas nito ang kamay niyang nakayakap rito. Yes, nangako ako sa'yo. Pero ngayong alam ko na ang lahat, sa tingin mo mamahalin pa rin kita. I hate you. I hate that I love you. Sigaw nito sa harapan niya. Umalis ka na. Lahat ng gamit mo nandyan na. Hindi ko na sana makikita pang muli ang pagmumukha mo. Layuan mo na rin si Janela. Hate me as I hate you. Wala na akong pakialam. Kalimutan mo na ako. Magbihis ka na, hinihintay ka ng mga kaibigan mo sa labas ng hotel. Magsama-sama kayong mga sinungaling. Wala na siyang nagawa pa kundi yakapin ang sarili niya. Hindi niya alam ang gagawin. Kinasusuklaman siya nito. Pinahid niya ang mga luha niya at umupo sa gilid ng kama. Habang pinupulot isa-isa ang mga laman ng envelope na inihagis nito sa kanya. Sandro, humihikbing banggit niya sa pangalan ng lalaking minahal niya at ngayon, kinasusuklaman siya. Para siyang basang sisiyo habang nakatingin sa kinatatayuan ni Sandro, nakatingin ito sa kanila habang pasakay sila ng sasakyan. Walang patid ang pagbuhos ng luha niya habang nakatingin dito. Ano ba dapat ang asahan niya mula rito? Kasalanan niya dahil nagsinungaling siya rito. Tinulungan siya ni Darwin na dalhin ang mga gamit niya. Nagtataka ito kung bakit bigla na lang silang uuwi. Pati sina Arian at Elvira ay walang ideya sa nangyayari sa kanila ni Sandro. Berna, tahan na. Inakbayan siya ni Arian. Linapitan din siya ni Elvira. Pinapauwi na niya tayo kaya umuwi na tayo. Ngayon lumalabas na ang tunay na anyo niyang matanda mong boyfriend, Berna. Mabuti na lang hindi pa ako umuwi, mabuti na lang talaga, ano ba kasing nangyari? Akala ko ba okay? Umalis na tayo, pakiusap niya rito. Sumakay na siya sa loob ng sasakyan. Sumunod naman ang dalawa niyang kaibigan sa kanya. Umibi si Darwin patungo sa driver's seat.
Ako na ang magdadrive, sabi nito na kinuha ang susi kay Elvira. Idiretso mo sa mansion, Darwin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Paalam, Sandro, bulong niya sa kawalan habang patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Halos madurog ang puso niya, hindi niya akalaing aabot sa ganito ang lahat. Pumuga ng hangin si Darwin. Berna, ayokong nakikita kang umiiyak. Ang pangit mo pala. Nangiti siya sa sinabi ni Darwin. Kahit na inis sina Arian at Elvira rito.